Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Wits. Ayan, for today's video, punta muna tayo ng Compostela. So ayan, sarado lang muna yung tindahan. Si Sia hindi ko pinapasok dahil sinama namin. Hapdi lang naman siya, walang magsusundo mamayang tanghali. So pinagpaalam ko na lang po sa guro niya na absent muna. Dahil yun nga, sabi ko aalis po ako. So, ayan guys, samahan niyo po kami. Ayan si Sia. Ha? Ayan guys, nandito na po kami sa eskwelahan ni Jing. Ayan si Sia, tingnan niyo. So, ayan, nandito naman po kami sa pinapayos ni Jing na bagong titirhan niya. Nagpa-deliver po siya ng mga material. Binabantayan po namin. Po yung purpose namin na magpunta dito sa Compostela. Timing lang yung pagdating namin dito. Dumadating naman yung magdi-deliver. Ha? Lusigo. Hi guys! Manood lang po kayo guys. Manood. Kimbi po yung baon namin, kimbi. Yan po yung laman ng ano ni Sia. Wala naman. Ito, dos por ikaw, dos por dos. Walo. Hindi Sia! Na diskarga na lahat yung in-order ni Jing na material. Ayan, 3 flyboard. Kasi yung bali higaan ni Jing dito sa taas. Ayan. Naka ano, nung pangalan nun sa higaan nandyan, Loof. Basta ganun guys, nasa taas yung ano nila. Nasa taas yung tulagan ni Jing. Nakatunga nga si Papa Bits na tinatanong. Na ano po siya sa biyahe namin dahil yan, mainit na naman. Napalitan po yung 2 araw na ulan. Init na naman. So, pinuksan po namin dito yung pintuan sa kusina. Dahil hindi pwede itong sa labas lagay. Baka pagpunta namin dito sa linggo, wala na yan. At saka yan na lang po yung tatailsan ni Ronald. Maliit lang naman yung anuhin ni Ronald sa linggo. Saka dito. At saka dito sa kusina. Ito pa yung tatailsan ni Ronald. Kunti na lang. Pero tuloy-tuloy po yung trabaho dito sa bagong titirhan ni Jing dahil gusto na po ni Jing na makalipat na po siya. Yung oras is alas 11:12. Umalis po kami sa bahay mga 8:49. Dumating po kami dito is 9:15.
Dahil ano lang po yung ano namin, inday-inday lang po yung biyahe namin ni Papa Beats. Dahil mahangin, parang sungsung. Nasasalubong po namin yung ano, yung hangin. Yung motor parang gumigiwang. Tas tanong ng tanong si Sia. Yan si Sia. Sabi niya, hindi pa daw siya kumain ng kanin pag alis namin. Sabi ko naman sa kanya, sino naman ang kumain sa atin na umalis tayo? Kaya yun, nagpunta muna kami kay Jing, kumuha ng pangbayad. Tas, yun, saktong-sakto lang pag ano namin dito, dumadating naman yung nagdi-deliver. Kasi kumain muna kami sa isang karenderya. Mahaba-habang ano pa to nila Ronald at Christian. Tas baka sa linggo si ano lang muna yung magtratrabaho. Yan, mag-aalalay din si Papa Beats. Si Ronald lang kasi si Christian meron pong pakyaw, pinapapakyaw sa kanya. Tindahan, pinapaayos. Maliit lang naman, so bali siya na lang po yung nagtrabaho dahil si Ronald dito naman po nakatoka. Para po maano na po itong ano ni Jing, bagong titirhan. Pag ganitong oras talaga at saka Lunes, Biyernes, tahimik po yung subdivision. Pero pag linggo maingay kasi nandito yung mga nakatira. Yan, pupunta muna kami sa boarding house ni Jing. Nakikigpahinga si Papa Beats. Mamaya-maya na kami uwi mga hapon, siguro mga alas 3:30 dahil yung arawis nakatago na sa puno. Pwede nang ibiyahe. Hindi po kami magpapagabi dahil si Papa Beats hindi po siya nakakakita ng ng masyado ng daan pag gabi na. Saka nasisilaw daw siya sa mga ilaw ng mga sasakyan. Kaya noong magpunta kami dito ng isang linggo, nakipagpalit po siya kay Ronald mag-drive. Napapansin ko din kay parang gumigiwang-giwang na yung ano namin, motor. Ilak muna natin, baka makalimutan natin ilak. Asus, ang helmet! Yan. Makakalimutan na yung helmet, nandito pa sa loob. Oh my gosh. Yung helmet nandito pa. Sia! Kuha din ako sa helmet. Dali. Kuha Yung helmet nandyan. Sina, helmet. Sus, busy yung kasama namin. Dala-dala po niya yung ano niyan. Mini bag at saka soft drink. Bili. Nalagay pala dito yung tarpaulin nila Jing nung magpunta sila sa sa Negros, Banayawan ng Seberaa. Ayan, papauwi na po kami. Inhatid muna namin yung sosi sa boarding house kay Jing. Uwi na po kami kasi baka umulan naman. Medyo makulimlim. Okay na po yung ibiyahe. Ganitong panahon. At saka merong naghihintay sa bahay dahil nandun si Joy at saka si Alrit. Yung mama niya. Dumating. So walang tao dahil si Sansan umalis papuntang school. So bali sila po yung nandoon lang sa bahay. Yan, let's go na naman tayo guys. Biyahe na naman po kami. Yan si Sia. Parang ako siya. Si Little Ohahay. Si Little Ohahay po siya. Sana meron pong assembly meeting ngayon nila Sia. Hindi po tayo makaka-attend. Parang umaambon. Po. Guys, nandito na po tayo sa bahay. Tingnan natin yung
nandito sa bahay kung ano yung ginagawa. Doon dumaan. Ayo. Ayo. Abli kay sering ka na oran. Nakaturog. Yan, si Eldritch. Siya po yung tao dito. Pero na siya katurog. Sila niya pag ginadi, pagkaturog. Jesus, marusip Ginoo ko. Ayo. Ayan guys, duman na lang po kami sa Katmundaan dahil nagpaparinig po sila, gusto nila ng Bicol Express. Doon na lang po kami mili ng niyog at saka karne. Duman na lang po kami doon ni Papa Bits. Dahil may ano po si Joy dala na gulay. Yan, meron po siyang kalabasa at saka talong. Yung sitaw niya, hiniwa na. Hinanda na hiniwa yan. May talong po siya. Anong pangalan ng talong nito? Corrugated. Tapos meron po siyang kalabasa. Yan. 3 piraso po. Kanina pa sila dito. Timing lang pagdating namin sa Compostela. Nag-chat-chat si Alritz kung nasaan kami. Kasi nandito sila. Sana noon pa sila nung isang araw. Lunes? Lunes ba to? Nagpupunta dito. Ang nangyari, ulan ng ulan, ayan. Meron, nakanta na po, nakapaghiwa ng sitaw, tapos siling haba, at saka bawang. Magluluto tayo. 1 kilong baboy ito na aalala ko lang po guys, yung first vlog ko. Nag-Bicol Express ko ako. Na pumatok naman. Nagmadali kaming umuwi dahil nandito sila. Umalis kami doon alas 2. Yan, saktong-sakto lang. Alas 3:30. Si Chrislyn hindi pa nasundo ni Sansan. Mag-alas 4 na. Tapos, babalik pa kami bukas sa Katmon. Baka doon kami matulog ng mga bata. Sila papabitsuli na. Doon kami matutulog kasi puno ang washing machine ni Jim. Mag-duty po tayo. Pero baka labhan na lang ni Jim yun. Pag atrasado tayong dumating doon sa Compostela, baka maglaban na lang si Jing. Sige, ayaw mong sumama? Sige, ulit niya po kaya narayo pa kita. Ano ito? At saka may checkpoint guys. Pinara po kami. Pero hindi naman wala namang problema kasi may lisensya si Papa Bits. At saka naka-renew na po yung motor ni Jing. Hindi na po problema yung ma-checkpoint. Lisensya lang naman po yung tinitingnan. Kahit hindi registrado yung motor mo, basta may lisensya ka, okay. Kung wala lahat, yun ang hindi okay. Sabi pa ng pulis, sige na. Dali daw muna kayo, baka umulan. Kawawa yung bata, baka lagnatin. Wow! Parang ano yung loob ng pulis. Akala ko sasabihin, penalty kasi yung bata walang helmet. Pero nakaano naman po siya nakauhahay. Para siyang abusayap. Lisensya lang talaga, lisensya.
Miss Day. Maluluto na guys yung Bicol Express natin. Ayan, nagagalit na yung nagpapaluto. Kasi umuulan, hindi ako Uwi pa yan siya ng Tabuelan. Bicol Express na may sitaw. Hindi na yan Bicol Express. Sugod Express. Uuwi na yung bisita ko. Meron silang bring home na may bring home kami na ano. Bicol. Yan Ano lang. na so good express. Yan lang yung pinunta nila dito. Talagang hinintay nila ako. Talagang hinintay. Sa loob mabalik. Alams na. Pag-aanin na itong mga Mga kulukoy. Yan, si Aldrich. Para lang silang namista, guys. May bring home. Dahan-dahan kayo dyan kasi madulas. Para lang daw silang namista. Feed muna sila sa labas ni Sansan. Si Alritz, tabili. Yung isa, tabuelan. Maputik. Yan, umaambon na naman. Sakto lang pagdating namin dito, galing Compostela, is umulan. So, dire-diretso tayong nagluto dahil yun nga yung sadya nila yung papaglutuin po ako ng Bicol Express. Good morning. Dugtungan ko lang po yung vlog ko nung isang araw. Vlog ko na naudot. Dahil pag naunahan tayo ng stress, hindi po tayo nakakapokus mag-video. So, ayan po guys, for today's video, Lunes pala na araw. Nilipat ko yung washing machine ko dito. Nilagay yung washing machine ko at dito na din po ako maglalaba, magbabanlaw para malapit na po sa tubig kasi napapagod na po tayo maghakot ng maghakot papunta dito sa likod. Since na bubungan na naman natin dyan, so pwede na natin dito gamitin maglaba. So ayan na, pupuno na po yung tubig natin dito guys. Meron na po akong nakasalang. Ayan, napupuno na. Para malapit na po yung pagsalok natin ng tubig. Ngayon ko lang po ito naiidiyahan. Inuutusan ko si Papa Bits, parang hindi pa kumikilos. So naglalakad yung oras. Ako na lang po yung gumawa. Nandun naman si Papa Bits naghatid kay Sansan sa eskwelahan. So bali kami na lang dalawa dito. At saka guys, kumusta po yung lahat? 3 araw po tayong walang upload dahil nabibisi po tayo. Pag busy po ako, hindi talaga ako nakaka-focus mag-video. Sa mga nagtatanong dyan, wala po akong upload. Yan, talagang busy po tayo. Nasa ngayon naman, 3 araw, hindi po tayo nakakapaglaba. So, ibig sabihin, isang katutak yung labahan natin. Kaya ayan, inaisipan kong ilipat yung ano ko dito, yung washing machine. Dito ko na banda inilagay. Ayan. Dito, malapit na tayo sa tubig. Kasi maigiban naman tayo ni Papa Bits, mga isang bisis, mahirap na po masundan. So, ayun. Nag-ideya na lang po tayo. Tayo na lang po yung gumawa. Para dire-diretso yung trabaho natin. Hindi na tayo maghihintay. Nasusundin pa po tayo. Yan, kinuha ko na yung mga hinangir ko dito. Nandoon na sa tindahan. Nakatambak. So bali, tatapusin natin muna itong unang routine natin at hindi pa rin tayo nakapaglinis doon sa loob, dito pa lang sa labas.
Yan guys, parang hinihingal na tayo. Oh, nakaano na po tayo ng tubig sa palanggana. Nakahanda na pong yung babanlawan ko. Mas pabor-pabor po guys na dito tayo sa malapit sa gripo. Hindi na tayo maghahakot ng maghahakot doon sa likod. Yan, yung bike inilagay ko dito sa likod. Dito ko naman inilagay sa likod yung bike. Yan, pasensya na po kayo dahil marami talaga kaming mga gamit na makikita nyo. Dito naman kay Papa Bits yan, mga panggamit niya sa kung ano yung trinatrabaho, mga pisa po, mga tools. Tapos ayan po yung bike. Diyan ko po inilagay at saka yan, yung upuan magagamit na, pwede na ding higaan dahil dito banda is mahangin. At yung mga tupiin natin is nandyan sa, ayan, nakatambak po yan, nakatambak po. Yan po yung laman ng tindahan ko sa ngayon. Ayan, tingnan nyo yung tindahan ko, walang laman guys. Kaya hindi po ako pag time talaga na pupunta ko ng Compostela, hindi po ako na mimerkado. Kasi ganito yon yung istorya. Nagpunta po kami sa Compostela ng mga bata, nauna po kaming magpunta doon. Ano pa lang, Biyernes ng hapon. So, hindi, Sabado ng umaga po kami nagpunta doon. Tapos, yun, plano nga, doon kami matutulog. At si Papa Bits at Ronald naman, humabol na lang sila papunta ng Compostela. Mga bandang hapon na. Kasi, half day lang sila Ronald. So, balik kami nauna ng mga bata. At, yun, pagdating nila Papa Bits doon, mga alas 3 siguro ng hapon ni Ronald. So, nasa kanila naman yung motor ni Jing. Pagdating nila, nagpunta po kami doon sa subdivision. Dahil nga, kaya balak namin doon matulog para pagkalinggo maumpisahan kagad ng maaga yung trabaho doon. Dahil inaapura na ni Jing. Gusto na niya pong lumipat dahil hanggang April 15 na lang po siya dyan sa boarding house na rinerent niya. Ang nangyari po guys, yan, puno na. Kailangan na nating patayin. Ang nangyari po guys, magpapailaw na sana kami. Whoops, tika muna. Bumili po. Magpapailaw na sana kami. Walang light. Hindi umilaw yung ilaw. Tapos, sa labas, meron naman, yung kapitbahay, mayroon namang ilaw. Sabi ni Jing, parang naputulan na yata. Parang naputulan. Yun nga, paglabas, tiningnan yung kontador. Putol yung isang wire. Pinutol. Hindi naman alam ni Jing kung kailan ang bayaran doon. Pagbigay pala ng bill, kada 14, kada 14 ng buwan. Tapos yung pamputol 17. O ano na kahapon pagpunta namin doon nung Sabado, 22 na. So putol na talaga. Tapos nagpunta po kami doon sa Sibico kung may pangbayad, wala, sarado. Sabi ng guard doon, yung pambayad daw Lunes hanggang Biyernes. So wala kaming nagawa sa linggo na yun. Doon kami natulog sa Sabado, siksikan po kami doon, pero kasya. Doon din kami nakatulog. Kasi plano, doon sa subdivision, yung matutulog, si Papa Bits at saka si Ronald. Si Christian sana, pagkakinabukasan na linggo, hahabol na lang siya dahil meron pa siyang titingnan na yung pinapapakyaw sa kanya na tindahan. Yun po. Pagkasabado, nalaman walang kuryente. So, anong gagawin namin pagkakinabukasan sa linggo? Kahit maghati ng tiles, hindi makahati dahil grinder. So, stop yung namin, yung
nagtatrabaho doon sa subdivision, sa ginagawang lilipatan ni Jing. Hapon naman, natatamad nang bumalik si Papa Bits at saka si Ronald. So kami ng mga bata, balak talaga namin doon matulog. Si Papa Bits naman natamad nang pabalik. Syempre, imagine, magbibiyahe pa sila. Parang natamad na din si Papa Bits na umuwi. So doon na lang din sila natulog ni Ronald. So siksikan kami doon. Kung sino man po yung nakapanood sa live DJ, yun po yung sitwasyon namin doon. Nagluto kami, nanghiram kami sa kabila ng lutuan at sa paglulutuan. Linggo, umuwi kami ng umaga. Mga alas 9 po. Umuwi kami dito sa Subo. Wala naman kaming gagawin doon. So, umuwi kami. At yun, nag-commute lang po kami. Pinaiwan ni Jing yung motor niya dahil yun nga, magbabayad siya ng kuryente, magbabayad ng tubig, baka naman maputulan. So, ngayong araw, linggo, yun po yung gagawin, magbayad. Dahil hindi pa naman po alam niya doon kung kailan talaga yung bayaran or due date. So, inutusan naman po ako magtanong doon. Wala naman ang guard. Sa time na nagpupunta kami doon, dahil linggo lang po kami nagpupunta doon, magtatrabaho, wala yung guard na duty. Kasi di nga, wala po akong mapagtanungan. Wala pa naman ako doong kaibigan na mapagtanungan. At hindi naman alam ni Jing nga, yun nga, pagka 17, pamputol na yun naman time, uwi niya galing sa Negros. So, tambay kami kahapon. Sabi niya, kaya kung kasi gusto na talaga niyang, nandun na yung mga material na i-deliver na, yung pagtrabaho na lang yung kulang. Siguro kung may light kahapon, hindi naputulan, medyo malaki-laki na yung nila na trabaho. Baka nakapag-umpisa na silang mag-assemble doon sa taas na gagawing tulugan ni Jing. Yun po yung nangyari. Natambay po yung linggo na araw dahil walang So tayo naman dito, marami tayong napipinding na mga routine. So ayan, inuna ko muna yung paglaba ko dahil iwan ko kung anong oras na ngayon. Kailangan matapos to dahil magsusundo tayo sa estudyante natin si Sia na exam naman nila ngayon. So pagka 26 pictorial nila dahil magmo-moving up na yung Sia natin. So talagang talagang busy. Yung ulo ko parang umiikot. Di ko alam kung ano po yung uunahin natin. Mga nagtatanong na wala pong akong upload, yun nga, as in busy talaga ako, busy. Hindi naman po ako nakakapag-vlog kung nandun ako sa Compostela dahil yun, nabibisi nga tayo. Timing nga pagpunta namin doon nung Sabado, mga alas 9 na yun or alas 10 na kami dumating. Kagigising lang ni Jing, tapos mag-uumpisa sana siyang maglaba. Yun, tayo po yung pagpatuloy ng maglaba na katulong naman natin siya. Tapos yung mga bata talagang interesadong sumama dahil yun nga, pag nagpupunta doon sa Compostela, sabi nila makakakain sila ng Jabi. Na yun nga, nag-order naman si Jing ng pananghalian, pero nagsaing lang po kami. Pero yung ulam, nag-order siya sa Jollibee, malapit lang naman. So yun, tapos hindi naman po ako makikisabay kay Jing na mag-vlog. Hindi naman po ako yung nakikisawsaw kung ano po yung ni Jing dahil yun nga minsan-minsan lang po siya makag-vlog, makag-live. So hinahayaan ko lang muna siya. Yung ibig sabihin ba, parang hindi ko makikig-collab kay Jing. Kasi alam kong
collab tayo, maraming basher, ganun. So hinayaan ko na lang si Jing, binibigyan ko lang ng chance si Jing na mag-live, mag-vlog, yung mag-reels, sinahayaan ko na lang po siya. Na yun minsan, naisasali tayo sa kaanuhan ni Jing. Yun po yung nangyayari pag nandoon po kami. Na hindi talaga ako makapag content, tapos doon talagang hindi ka makakapag-focus mag-vlog din doon sa boarding house ni Jing dahil si Tatay maki-music din. Pagdating namin, malakas na yung music niya hanggang sa gabi na matutulog na, nag-music pa rin siya. Hindi naman yan natin masaway, sabihin na, tay, patayin mo yan dahil mag-ano ako. So, nakikikinig na lang ako sa mga musics niya. Ganon. Kasi may edad-edad na rin. Pero ano naman po yung mga music niya, mga parang masarap pakinggan. Hindi yung music na napakaingay. Papatayin lang po yan yung yung music niya kung matutulog na siya. Parang pareho din kay Papa Bits. Nung patayin yung music, nahihiga na kami. Siya naman yung nagpa-music. Dala-dala niya yung yung speaker na maliit. Sabi ko, patayin mo na yan, matutulog na tayo. Tahimik na yung apartment, yung boarding house dito, tahimik na. So yun po yung nangyari sa amin doon pagpunta ng Compostela. 3 araw po tayo doon na nagpunta kasi nung Biyernes nag-order ng material, kasama natin si Sia, tapos pagkasabado yun, kasama naman silang dalawa. Yun, maingay lang talaga ako dahil sabi ko sa linggo hindi na kayo sasama or hindi ako sasama, kayo na lang ang magpunta doon. Dahil wala naman tayong nagagawa doon kung hindi magsaway sa inyo. Tapos wala pang malulugaran dahil nagpapayos nga, mainit doon sa subdivision. Kailangan walang bata na makasama dahil yun nga sa taas, puro tubular yun, baka may madisgrasya pa, mahulugan, ganun. Alam nyo naman yung dalawa, as in mga pasaway, makulit, lalong-lalo na si Siyang. Nang Sabado nga pinapatulog, ayaw matulog, nagkakandawala-wala si Siyang, nandun sa mag-asawa, matanda, nakikipag-usap doon sa kalsada, parang yung ni Sia, parang nandito lang siya sa sugod sa patag, ikot-ikot kung saan, kasi maluwag naman doon dahil yung katapat sementeryo. Yun, talagang nai-stress ako pagkasama yung dalawa. Yan, kumakain lang yun sa kanya, kararating lang, meron siyang dalang ulam, siya lang yung kumakain. Ayan guys, mas mabuti na yung ko dito, yung forma ko na malapit tayo sa yung iisipin ko na lang bumili din ng hose, mga 2 metros, para hindi na din tayo mag-igib ng tubig. Ang problema ko lang dito guys, pag tapon na ng tubig dito sa semento, dahil walang daluyan ng tubig. Okay lang yung washing machine kasi pag na-drain natin, papunta na doon. Yung dito, part na to, ayan, alam nyo naman, mataas na yan, walang pwedeng daluyan ng tubig. Yan, mataas. Dito po yung natutubigan pag umuulan. Dahil pag tayo dyan, sayang naman butasan, tapos ayan po yung yung lupa, malapit lang hanggang dito yung lupa, hindi natin mabubutasan. Yung dito naman wala din, kung ano na po dito, hollow block. So ang mangyayari, yung ginamit natin na tubig,
lalagay natin din sa balde. Tapos itatapon natin dito. Para yung tubig doon na sa likod din dumaloy. Yan po yung problema natin. Pero okay na yun dahil yun lang naman. Madali na lang yan. Salok-salok din. Ang importante, malapit na tayo sa tubig. Hindi na hassle pag igib ng pag-igib. Pisa na tayong magbanlaw dahil malapit na pong mag alas 10. At congrats pala kay Pix. Ayun, umalis po siya kahapon. Papunta pa lang ng Maynila. 1 week po na process ng mga papilis niya. So, bali sa 1 linggo yata is Japan na po siya. So, ayan, may pinagbilin pa ko kay Rila na mag-ingat siya doon. Tas mabuti-buti na po yun guys na aalis si Pix na wala tayo doon. Kasi alam na po kung ano po yung mangyayari. Kahit nga nanonood lang tayo ng ng live ni Mama Pix at yung reels ni Mama Pix na hinatid nila si Pix doon sa airport na kasama nila si Piyang, medyo nanunulo din po yung luha natin. Siyempre, alam nyo naman yung Japan, medyo matagal-tagal po yung kontrata. 3 years po, guys. Talagang porsigido si Pix na mag-ibang bansa dahil yung 2 kiddos niya is lumalaki din yung gastusin sa susunod na pasukan. Si Isra high school na, kahit public lang, marami din mga mga bayarin, mga project. So, kinakailangan talaga magdiskarte sa buhay. Hindi yung nakatungangan na lang. Kasi ako naman, hindi ko naman sila kayang suportahan dahil wala tayong trabaho. Bitaw? Isa. Pinapanood ko kagabi. Kagabi ko napanood yung yung live ni Mama Pix or ni Pix. Mga pala sila, pala siya umalis doon sa Tacloban mga alas 4. Tapos dumating po siya sa Manila is alas 9 ng gabi. So yun, sabi ko kay Pix, good luck sa bago mong journey na tinatahak. Mag-ingat. Sabi ko sa kanya, hindi yan para sa kanila, hindi yan sa karamihan, hindi yan para sa amin, kundi para sa iyong pamilya. Malaki na po yung mga bata. Siyempre, pag lumaki na yung mga bata, lumalaki din yung gastusin. Buti nga yung dalawa, sanay na silang iwanan ng papa nila. Pero, sa ngayon, dahil malayo siya, kung gustong umuwi, hindi makakauwi ka agad, yun lang po yung diferensya. Kaya, ingat. Dumaan si Madam, tinatawanan pa ako ni Madam dahil sabi niya, lumipat ka pala ko ng pisto. Sabi ko, sinusundan ko yung yung tubig.
kung saan talaga pwede, yung hindi ka na mapapagod mag salok ng tubig. Sa susunod nito, nandun ako sa labas. Pero mas pabor-pabor po dito, guys. Lapit lang tayo sa hindi na si Papa Bits. Pag inutosan ko si Papa Bits kasi nabibingi siya. Pag sinasabi ko, ano mo nga ako ng tubig, malapit lang kami to ha. Sabi niya, nabibingi siya. Kaya yan, ako na lang lumapit dito. Para hindi na po siya mabingi. Saka tingnan natin kung ano po yung nabili niyang ulam. Kain tayo. Aray. Masakit yung likod ko talaga. Ay, ano pala? Yan, ano ito? Ha? Kaldereta. Yan, kaldereta. Inanuhan tayo, tinirahan ni Papa Bits. Kain muna ako, guys. Ayan, sinabuan ko po yung kanin ko ng sabaw nung ulam namin kagabi. May natira pang sabaw. Tilapia po na ginata ni Ronald. Sabaw na lang po yung natira. So, isinabaw natin. Kakain muna ako kasi mas marami pa yung aanuhin natin. Kikilusin. Masarap yung kaldereta. Karabaw? Karabaw ini? Pero pareho yung timpla. Yung sabaw ko at saka kaldereta. So, anong pizza sa linggo? Naku, 30 na sa linggo. Kinakailangan na maano na talaga yung ni Jing. Bagong lilipatan. Malagyan na ng tulugan sa taas. Ayaw naman niya, sabi ko sa kanya, kahit naka-tiles, lumipat ka dito. Ayaw naman niya. Kasi syempre yung mga gamit, magrarambulan yung mga gamit. Nandun na yung mga gamit niya. Tapos, magpagawa pa ng tulugan sa taas. Gusto niya, pag lumipat siya, okay nang lahat. Siguro kung hindi naputulan ng ilaw doon sa subdivision, yung niya, yung titirhan, malaki yung nila, nagawa, na trabaho. Yun nga lang, hindi pa alam ni Jing kung fit siya yung pamputol doon. So ngayon, alam na niya. At ngayon naman, asikasuhin yun ngayon, bayad ng tubig, bayad ng kuryente. Pero may tubig pa naman. Pagpunta namin doon, meron pa naman agas. Yung kuryente lang talaga yung problema. Hindi ko naman na check ng mag-deliver ng material doon. Hindi naman kami nagpailaw. Hindi pumasok sa isip ko na magpailaw. Siguro kung nalaman yun mga Biyernes pa, nababayaran kagad. So ng si Biko,
hindi na stop yung trabaho nila nila Ronald. Ang ano na lang din nito, tulugan din doon isang araw. Plano naman talaga na doon matulog si Papa Bits sa kasikuan si Ronald. Patuloy tayo sa pagbanlaw. Tapos na din po tayong kumain. Yan, sinusundan po ako ni yung anak ni Sanya. Alas 10 na, so bali si Papa Bits na lang po yung papaanuhin natin kay siya. Susunduin, tapos maghatid lang pagkain ni Jocelyn para na patuloy po yung natin, yung routine natin, tuloy-tuloy, hindi po na iiwan-iwanan. Umiiyak yung itoy. Minanganak kasi na aso dyan sa damuhan. Kinuha na yan ng may-ari. So ayan, naririnig ko naman yung iyak ng ng anak. Ibinalik siguro dyan sa sa pisto kung saan siya nanganak. Ibinalik siguro. Kinuha yan nung sige yung ulan, kinuha. Tapos ngayon na yan, naririnig ko naman na iyak ng iyak yung anak. Siguro ko naiinitan. Tapos na din tayo. Tapos natin maglaba. Sa loob naman natin yung sunod na iigis sa loob. Kasi marami nang ligpitin. Tatlong araw talaga tayo na busy. Talagang nakamit na ni balik tayo kay Pix. Talagang nakamit na po ni Pix yung plano niyang maka pangibang bansa. Siguro ko mga higit magto 2 years yung niya, yung sakripisyo niya na makamit niya po yung pagiging OFW. So ngayon na na po niya. So yun. Siguro matutuloy na po yung mga pangarap niya. Pangarap niya sa mga anak niya at sa pamilya niya. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Sa mga nagtatanong, sorry lang po dahil nabibisi po talaga ako. Tapos hindi talaga ako makapag focus pag mag-vlog or maggawa ng content pag naunahan tayo ng
ng stress. Nawawala sa isip ko. Lumilipad yung isip ko. Kaya, thank you po sa mga sumusuporta pa rin sa munting channel ko na meron pa rin nanonood, meron pa rin sumusuporta. So, thank you po talaga. Kasi, kung wala kayo, wala din po ako dito sa YouTube channel natin. Kaya, bye-bye muna guys ha. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga nagsusuporta sa akin, thank you po. Kahit naman hindi po sa financial, basta yung mga nagsusuporta, mga silent viewers ko, followers, na hanggang ngayon is nandyan pa kayo. Hindi nyo ako iniiwan. So, yan. I love you all. Thank you for watching po. Bye-bye.